Mapagpalang maga po sa ating lahat, mga kapatid, ano? Ngayon pong oras na ito ay ang inyong lingkod po ay magbabahagi po ng salita ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng aking ibabahagi ay Love that overcomes fear. Mga magulang at kapatid, ang sabi po sa unang Juan, chapter 4, verse 18, walang kasamang takot ang pag-ibig. At pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang Diyos po ay pag-ibig at sinabi po ng banal na kasulatan at inutos po ng ating Panginoon. Doon po sa 1 John chapter 4 verse 7 hanggang 8, sabi po dito ay mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At dito po ay hinayag niya ang kanyang pag-ibig. Ano po? Dito po sa unang 1 chapter 4 verse 9 hanggang 10, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kung hindi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. At dito sa ating teksto ay may makikita tayong dalawang uri ng pag-ibig. Una, yung ganap at walang takot. Yung unang pag-ibig po. Ganap at walang takot. Yun naman pong pangalawa, yung pag-ibig na hindi ganap at may takot. Yan. Ngayon, sa umaga pong ito ay unahin natin yung pag-ibig na ganap at walang takot. Ang pag-ibig po na ganap at walang takot, sabi po, una po, walang kasamang takot ang ganap na pag-ibig. Yan. Pagka po ganap ang pag-ibig, ay wala pong takot. Malinaw po sa ating teksto po yan. Sabi po sa 1 John 4:18, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Kaya nga po ang sabi, hindi paganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Hindi tayo natatakot sapagkat mapangahawakan natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo natatakot dahil alam natin ang Diyos, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hindi tayo natatakot sapagkat alam natin na ang Diyos po ang may control po ng lahat po ng bagay. At alam natin po na ang Diyos po ay magagawa po niya yung bagay na nais niya. Ano po? At anumang balakin niya, gustuhin niya, ay wala pong makakahadlang. Yan. Kaya nga po sabi ng awit, chapter 46, verse 1 and 2, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. At sabi po dun sa verse 2, di dapat matakot, mundi mayanig man, kahit nasa dagat, ang bundok matangay. Mga magulang at kapatid, ang nagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos ay hindi dapat natatakot. Dahil pinangahawakan po natin yung kanyang pangako. At ito po ang pangako niya. Ang sabi po sa Isaiah 43 verse 2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Siyempre, hindi po literal po ito, mga magulang at kapatid. Ibig sabihin ng ating Panginoon, anumang mga circumstances, anumang mga trial, anumang mga problema, anumang mga hindi mga magagandang sitwasyon na dumarating sa ating buhay, ay alam natin na may Diyos na aalala sa atin na tutulong po sa atin. Kaya ala tayong dapat katakutan. Sapagkat magagawa ng Diyos na tayo ay palakasin, pagalingin kung may sakit karamdaman, at magagawa ng Diyos na tayo ay suportahan niya sa lahat ng mga bagay na ating pangangailangan. Yon.
Bakit kailangan hindi po tayo matakot? Dahil pinangahawakan po natin yung pangako at pag-ibig ng Diyos. Ayun, sabi nga po sa Matthew 28:20, doon sabi, tandaan nyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yun. Ang Panginoong Hesus po ang nangako na siya'y kasama natin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pangako po niya yun. Mga minamahal, kapag pinagkatiwala po natin sa Diyos, sa lahat ng aspeto ang ating buhay, ito po ang tunay at ganap na pag-ibig. Yan. Kaya kung hindi mo ipinagkakatiwala yung buhay mo sa Kanya, hindi pa ganap. Yun po, mga magulang at kapatid, dahil hindi ka matatakot, dahil alam mong may Diyos at Panginoon na tutulong at gagawa sa buhay mo. Sabi nga po ng Roma 8:31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Ano po? Kung ang Diyos ay nasa atin, nakapanalig sa atin, walang sino mang makakalaban sa atin. At ang sabi pa po ng Panginoon, doon po sa Roma 8:38 hanggang 39, sabi niya, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen po. Ano po yung dalawang uri ng pag-ibig? Yung una ho, walang kasamang takot ang ganap na pag-ibig. Ayan. Pagka po yan tunay na pag-ibig, ay wala pong kasamang takot dahil pinangahawakan po natin ng mga pangako at ang salita po ng ating Panginoon. At yung pong pangalawa, ano po, hindi paganap ang pag-ibig na sino mang natatakot. Yan. Kaya po ito yung tandaan natin, pagka po may takot, hindi paganap yung pag-ibig. At yan po yung sabi sa ating teksto. Sabi po rito, sa unang 1 chapter 4 verse 18, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Pero sabi po hindi paganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Yung kaya pala natatakot dahil hindi siya sigurado. Dahil alam niya na pwede siyang mapahamak. Dahil alam niya na siya mapaparusahan. Yun po mga magulang at kapatid. Natatakot tayo dahil wala sa Diyos o Panginoon ang tiwala natin kung hindi nasa mga bagay sa sanlibutang ito. Madali nang makilala yung mga taong hindi pinagtitiwalaan ng pag-ibig ng Diyos. Halimbawa po, una, nawala ng pagkakakitaan, naghihirap, di ba? Yun po, hindi na niya kayang magtuloy-tuloy na maglingkod sa Panginoon. Madaling naaapektuhan yung kanyang relasyon sa atin ng Panginoon. Hindi na po nagiging maganda yung attitude, yung pakikitungo sa tao. Ayan. Madali po tayong bumabagsak at naaapektuhan ng mga problema. Sabi nga po sa teksto, hindi po ba? Pagka talagang ang pag-ibig po ay hindi natatakot, itiganap. Sabi po sa 1 John 4:18 sa ating teksto, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang pag-ibig ng sino mang natatakot. Sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Bakit? Kasi hindi ganap yung pagtitiwala sa Panginoon. Hindi niya pinangahawakan ng salita ng Diyos. Malino po yung sabi ng ating Panginoon. Doon po sa Roma 10:11, sinabi ng kasulatan, walang sino mang sumasampalataya sa Kanya ang mapapahiya. At hindi niya pinangahawakan ang pangako ng Diyos na ito na sinabi. Ano po? Ganun po yung hindi ganap Hindi pinangahawakan yung pangako at mga salita. Pero malino po yung sinabi ng ating Panginoon. Sabi po ng Roma 8:35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Yung po ba makapaghihiwalay? Ano po? Ang kaguluhan ba, sabi? Ang pangani ba? Ang kapighatian ba? Pagkagutom? O
o kahirapan o kamatayan. Hindi po yun ang makapaghihiwalay. At sabi rin po sa Roma 8:38-39, sapagkat natitya kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalalima o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yan. Wala pong makapaghihiwalay sa pag-ibig po ng Diyos na ibinigay sa atin ho ng Panginoon. Dahil ang pag-ibig po ng Diyos sa atin ay hindi po nagbabago. Kaya kung may takot ka pa, ibig sabihin, hindi pa ganap ang pag-ibig mo sa Diyos. Mga magulang at kapatid, huwag nating pag-alinlanganan ng pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig niya nga sa atin ay yung kaisa-isang bugtong niyang anak, inihandog sa atin. At yan po ang sabi niya sa banal na kasulatan, doon po sa 1 chapter 3, verse 16, sabi diyan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Kaya ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, hindi mapahamak o hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga ng banal na kasulatan, kung yung kaisa-isa niyang anak hindi ipinagkait sa atin, gaano pa kaya yung mga bagay lamang ukol sa sanlibutan ito? Mga magulang at kapatid, kaya po ito pa paalala po sa atin, ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Ang ibig ko po sabihin, ano man yung nararanasan natin, ito po yung mga pagsubok lamang. Sapagkat ang mga tunay na anak ng Diyos ay itetest po yung kanyang pananampalataya at yung kanyang pag-ibig sa Diyos. Sabi nga ng Santiago 1:2-3, magalak kayo kapag kayo dumadanas ng mga pagsubok dahil dito ro nasusukat o dito tinitingnan ng Diyos yung ating pananampalataya kung tunay. At hindi ko mo tayo nahihirapan, may mga dinadaanan, hindi na tayo mahal ng Diyos. Yung po testing, para maipakita natin yung katapatan natin sa atin ng Panginoon. Yan po itandaan natin. At tandaan po natin na ang ating Panginoon na ating pinaglilingkuran ay bukal po ng kayamanan na hindi po nauubos. At siya po yung magsusupply, andyan yung kanyang pangako sa Matthew 6:33. Sabi po doon, pagsikapan ninyo na pagharian kayo ng Diyos at sumunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Basta ang mahalaga lang po, kung gaano tayo minamahal ng Diyos, mahalin din natin siya at pagsikapan natin na pagharian niya tayo at sumunod tayo sa kanya at ang pangako niya ay hindi niya tayo pagkukulangin. Isusupply niya ang lahat po ng ating pangangailangan sapagkat tayo po ay mahal ng Diyos. Kaya po, doon po sa mga nakakaranas ng, minsan may nagsasabi, kung kailan ako naglingkod, kung kailan ako nakakilala kay Lord, at saka ako naghirap, saka hindi naging maganda yung sitwasyon ko, hindi po totoo yun. Alam niyo po, ang pagsubok, mananampalataya ka, hindi mananampalataya. Darating po sa pagsubok. Sabi ng unang Korinto chapter 10 verse 13, walang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. Pero ang Diyos daw ay tapat at hindi tayo susubukin ng hindi abot sa ating makakaya. Yung iba, hindi nila nakakaya kasi wala silang Diyos sa pinagtitiwalaan. At walang Diyos na alam nilang nagmamahal sa kanila. Pero tayo po, dapat alam natin na mahal tayo ng Panginoon. At siya yung nangako, sabi nga po sa Hebrews 13:5, huwag kayong magmukhang salapi, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya po mga magulang at kapatid, sa umagang ito, sana pinapagpala po tayo na ang Diyos na tandaan po natin na hindi makakapanaigang takot sa tunay na umiibig. Sapagkat ang ganap na pag-ibig ay hindi po dapat matakot sapagkat ang Diyos po ay pag-ibig. Yun lamang po at sa Diyos po ang lahat ng papuri. Magandang maga po ulit, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Ayun, at siyempre, Merry Christmas po sa inyong lahat, sa ating lahat. At siyempre, papunta po na rin yung bagong taon. Happy New Year na rin po.
Amen. Ako nga po pala si Pastor Rolando Dantes Bilarde dito po sa Vessel of Joy Santa Rita. Yan. Yan. Nagagalak po ako na ako po ay nabigyan ng pagkakataon na magbahagi po sa inyo ng salita ng Diyos tungkol po sa pag-ibig. Na ang pag-ibig po ay walang kaakibat na takot dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nagmamaliw at mapangahawakan po natin. Yun lamang po, sa Diyos po lahat ng papuri. Ikaw ba'y napagpala ng gawain ito? Maari lamang po na ilike ang ating Facebook page sa Vessel of Joy Online Devotion at ang YouTube channel na Vessel of Joy Online Devotion. Maraming salamat po. Merry Christmas and a Happy New Year. Remember that God loves you and God wanted to protect you. Bye! Enjoy the holidays!